Plano mo bang pasukin ang condo investing sa Pilipinas ngayong taon? Bago ka maglabas ng pera, kailangan mo muna itong 2026 reality check dahil baka ang inaakala mong investment maging mitsa lang ng iyong pagkalugi. Ginawa ko ang video na to para sa bawat OFW at first-time buyer na nag-overthink kung tama ba ang desisyon nilang bumili ng unit. Hihimayin natin ang mga numbers na hindi sinasabi ng mga ahente sa inyo. Kung mali ang computation mo, hindi lang reservation fee ang mawawala sa iyo, pati ang pinaghirapan mong savings sa loob ng maraming taon ay mapupunta lang sa foreclosure. Huwag kang pipirma ng kahit anong contract hanggat hindi mo napapanood ang video na to. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Sa dami ng mga advertisements na nakikita ninyo sa Facebook, TikTok at YouTube, madaling isipin na ang condo investing ay isang get-rich-quick scheme. Ang tawag ng mga developers dito ay the lifestyle sell. Pinapakitaan kayo ng mga infinity pools, mga nakangiting pamilya sa loob ng isang modern unit at ang pangako na your unit will pay for itself. Pero bilang the brown investor, kailangan kong sabihin sa inyo, iyan ay isang malaking marketing trap. Ang main problem ngayon 2026 ay ang artificial price hike. Mula 2020 hanggang ngayon, ang presyo ng real estate sa Metro Manila at karatig na probinsya ay tumaas ng hindi natural. Hindi ito tumaas dahil lumakas ang ekonomiya ng masa. Tumaas ito dahil sa speculation. Maraming investors ang bumili ng sabay-sabay, iniisip na tataas pa ang presyo, pero ngayon, nasa na tayo? Ang daming units na natatapos pero walang nakatira. Kapag pumasok ka sa pre-selling ngayon, ang binabayaran mong presyo ay ang projected price 5 years from now. Ibig sabihin, wala ka ng room for growth. Talo ka na sa capital appreciation pa lang. Pag-usapan natin ang oversupply. Kung pupunta ka sa BGC, Makati o kahit sa mga emerging cities sa Cavite at Laguna, may kita mo ang libo-libong units na sabay-sabay na turnover. Ito ang problemang hindi inaamin ng mga ahente. Sa economics, simple lang ang rule. Kapag mataas ang supply at mababa ang demand, babagsak ang presyo. O sa kaso ng kondo, babagsak ang rental rates. Ang target market ng karamihan ay mga BPO workers o mga expats. Pero sa pag-unlad ng AI at remote work, di na kailangan ng lahat na tumira sa tabi ng opisina. Maraming tao ang lumilipat na pabalik sa probinsya dahil kaya na nilang magtrabaho sa bahay. Dahil dito ang mga condo unit na dati pinag-aagawan, ngayon ay nakatenga na lang. Ang problemang ito ay nagdudulot ng tinatawag na race to the bottom. Dahil sobrang dami ng competition, mapipilitan kang ibaba ang renta mo para lang magkaroon ng tenant. Pero ang monthly amortizations mo sa bangko, hindi yan bababa. Pataas pa nga yan ng pataas. Dito na tayo papasok sa agitation. Isipin mo, after 5 years of waiting, ready na ang unit mo. Masaya ka dahil turnover na. Pero biglang may email ang developer. Please pay the closing fees of 10% of the total contract price. Kung 5 million ang kondo mo, kailangan mo ng 500,000 pesos cash agad-agad para makuha ang susi. Maraming Pinoy ang hindi nakakapaghanda rito. Ang akala nila, down payment at monthly equity lang ang kailangan. Diyan magsisimula ang stress. Maglo-loan ka sa labas para lang mabayaran ang closing fees. Pagkatapos, papasok na ang bank financing. Dito mo malalaman na ang interest rate sa Pilipinas ay floating. Ibig sabihin, pwedeng 7% lang ang usapan nyo ngayon, pero next year, pwedeng maging 10% o 12% na yan. Ang amortization na 25,000 na inaasahan mo, biglang nagiging 40,000 pesos. Diyan na nagsisimulang magpanik ang mga investors. Ang dating pangarap na asset, naging isang malaking pabigat na sumisipsip sa iyong savings. Ang susunod na dagok ay ang paghahanap ng tenant. Sabi ng ahente mo, madali lang yan, 25,000 pesos ang renta rito. Pero nung pinost mo sa marketplace,
Ang daming nag-inquire pero 12,000 lang ang budget. Dito mo mararanasan ang negative cash flow. Kumpitin natin, 40,000 ang amortization mo, 4,000 ang condo dues, 2,000 ang maintenance fund. Ang total expense mo ay 46,000 pesos. Pero ang renta na nakukuha mo ay 15,000 pesos lang. Ibig sabihin, kailangan mo maglabas ng 31,000 pesos mula sa sarili mong bulsa para lang hindi ma-foreclose ang unit mo. This is not an investment. This is a liability. Isipin mo ang pressure kung ikaw ang isang OFW. Nag-a-abroad ka para mag-ipon. Pero ang kinikita mo ay diretso lang sa bangko para pambayad sa isang unit na wala namang pakinabang sa'yo. Ito ang financial nightmare na tinutukoy ko. Maraming investors ang ayaw sumuko dahil sa sunken cost fallacy. Sasabihin nila, nakahulog na ako ng 1 million pesos, itutuloy ko na to. Pero ang totoo, lalo ka lang lumulubog sa putik. In 2026, ang daming assume balance sa market dahil hindi na kaya ng mga tao ang monthly. Ang agitation dito ay ang katotohanan ng hindi mo na rin maibenta ang unit mo ng mabilis. Bakit? Dahil ang mga buyers ngayon ay matalino na. Ayaw nila bilhin ang lugi mo. Mapipilitan kang ibenta ito ng palugi para lang makaalis sa utang. Ang pangarap mong retirement fund ay nauwi sa pagkakabaon sa credit card loans at stress. Ito ang realidad na ayaw aminin ng mga real estate companies dahil kailangan nilang magbenta ng units. Ngayon, pag-usapan natin ang solusyon. Bilang the brown investor, ayokong iwanan kayong takot lang. Gusto kayong maging matalino. Ang unang solution ay ang truth in numbers. Huwag kang makinig sa ROI na gawa-gawa lang ng ahente. Gumawa ka ng sarili mong Excel sheet. Isama mo lahat, real estate tax, insurance, condo dues, maintenance, at 20% vacancy rate. Ang vacancy rate ay ang panahon na walang nakatira sa unit mo. Kung sa computation mo ay negative pa rin ang kinalabasan, kahit may tenant na, ibig sabihin hindi yan investment. Maghanap ka ng ibang property. Ang investment ay dapat nagpapasok ng pera sa bulsa mo, hindi naglalabas. Ang pangalawang solution ay ang pag-unawa sa value drivers. Huwag kang bibili dahil lang maganda ang lobby. Bumili ka dahil may malapit na infrastructure project na matatapos ngayong 2026. Tinitingnan natin ang mga areas na malapit sa mga bagong railway stations at airport hubs. Pero ingat din, ang lapit sa infra ay dapat may kasamang actual demand. May mga trabaho ba sa area? May mga university ba? Ang pinakamatalinong strategy ay ang pagbili ng ready for occupancy units na distress sale. Bakit? Dahil may kita mo na ang actual na unit, alam mo na ang actual na rental rate, at wala ka ng surprises sa closing fees. You are buying a proven asset, not a promise. Ang pangatlong solution ay ang pagkakaroon ng malinaw na exit strategy. Bago ka pa man magbayad ng reservation fee, itanong mo sa sarili mo, kanino ko ito ibebenta after 10 years? Kung ang sagot mo ay hindi mo alam, huwag kang bibili. Ang isang magandang investment ay liquid. Ibig sabihin, madaling ibenta dahil mataas ang demand. Focus on one bedroom or studio units dahil ito ang pinakamadaling iparenta at ibenta sa secondary market. Iwasan ang mga masyadong malalaking units kung ang goal mo lang ay rental income dahil mas maliit ang pool ng mga taong kayang magbayad ng matataas na renta. Dito tayo sa stakes. Ano ang mangyayari kung hindi mo gagawin itong reality check? Ang pinakamalaking stake dito ay yung credit history. Sa Pilipinas, kapag na-foreclose ang unit mo, masisira ang pangalan mo sa mga bangko. Hindi ka na makakahiram para sa negosyo, para sa sasakyan o para sa pangkabuhayan sa hinaharap. Ang masakit pa, mawawala ang lahat ng pinaghirapan mo. Isipin mo yung mga taon na tiniis mo sa abroad. Malayo sa pamilya mo.
Tapos pupunta lang sa foreclosure dahil sa isang maling financial decision. Ang stake dito ay ang iyong dignidad at ang security ng pamilya mo. Ang kondo ay pwedeng maging golden goose o pwedeng maging anvil na lulunod sa iyo. Ang isa pang stake ang opportunity cost. Ang 1 million na nilagay mo sa isang luging kondo, sana inilagay mo na lang sa stock market, MP2 o sa sarili mong business. In 20 years, ang perang yan ay pwedeng naging 5 million na. Pero dahil nakatali ka sa isang kondo na walang tenant, ang pera mo ay natutulog at unti-unting kinakain ng inflation at interest. Hindi mo na maibabalik ang oras. Ang stakes ay hindi lang ang pera ngayon, kundi ang kayamanan na sana ay nabuo mo kung tama ang naging desisyon mo. Huwag mong hayaan ang 2026 ay maging taon ng pagsisisi mo. Sa pagtatapos ng video na to, gusto kong iwanan kayo ng isang mindset. Real estate is a marathon, not a sprint. Ang pagiging the brown investor ay ang pagiging tapat sa sarili. Huwag kang magpadala sa hype. Kung nakita mo sa computation na hindi pa ito ang tamang panahon para bumili, okay lang yun. Mas mabuti nang may pera ka sa bangko na naghihintay ng tamang opportunity kaysa may kondo nga pero baon ka naman sa utang. Ang tunay na yaman ay nabubuo sa tamang pag-intindi sa market at sa disiplina sa paghawak ng pera. Para hindi nyo malimutan, ito ang huling checklist natin. Number 1, math over emotion. Negative cash flow ba o positive? Number 2, actual demand. May tenant ba talaga o puro kwento lang ng ahente? Number 3, interest rates. Kaya mo ba kung tumaas ang rates na ito to 12% per annum? Number 4, closing fees. May cash ka ba para sa 10% transfer fees? Number 5, exit plan. Sino ang bibili nito sa'yo pagdating ng araw? Kung hindi mo masagot ang lahat ng yan na may kumpiyansa, mag-isip ka muna. Ang pera mo ay dugo at pawis mo ang puhunan. Kaya huwag mo itong itapon sa isang investment na hindi mo naiintindihan. Maraming salamat sa pakikinig sa mahabang reality check na ito. Alam kong medyo masakit pakinggan ang katotohanan pero mas mabuti nang masaktan ka ngayon sa panonood kaysa umiyak ka buwan-buwan dahil lang sa utang. Kung nakatulong sa iyo ang video na to, please hit like button and subscribe to The Brown Investor. I-share mo rin ito sa mga kapamilya mong OFW na nagpaplanong bumili ng kondo para mailigtas natin sila sa posibleng pagkakamali. May mga katanungan ba kayo tungkol sa specific developers o locations? I-comment nyo sa ibaba at susubukan nating sagutin yan sa susunod na episode. Laging tandaan, ang matalinong investor, nagbibilang muna bago maglabas ng pera. See you in the next video.